Pinapanood at tinitingala ko lang ang makulay at masayang Pasko sa Cubao. Pero pagdating sa bahay namin o kaya sa school, ako naman ang pinapanood na nagpa-perform. Sumasayaw, umaarte o kaya naman kumakanta. I usually have this conversation with my mom. She would always say that in si Corina malayo mararating yan dahil bata pa lang yan, parang magiging artista yan. Meron kong gustong kumuhang artista kay Corina. Siguro mga 11, 12 years old. Hindi namin sinabi sa kanya. Alam nyo bang malayong malayo sa kung ano man ako ngayon, ang una kong pinangarap. Well, ang una kong pangarap ay maging isang kahera. In fact, you know, the first course that I tried out in is dentistry. Ayun, buti na lang, hindi ako pumasa. Nandito ako ngayon. She could really engage herself in endless debates and discussions with teachers and classmates. One day, I was taking up communication arts. Sabi ng mga pinag-uusapan namin, "Uy, magkano ba ang kinikita nung Loren Legarda nung mga panahon na yon o ni Tina Monson Palma?" Sila yung mga newscaster dati. So sabi ko, ay ako gusto ko maging newscaster. Nandun pa kami sa school bus. Naku, lahat sila tumawa. 6 months after, nasa TV na ako. Yun ang simula ng aking karera bilang mamamahayag. Nag-aaral pa siya noon eh. Pero she was really striking because mukha siyang diwata. Kasi ang puti-puti-puti-puti niya, pagkatapos, lagi siya nakaputi. Mula sa pagiging weather girl, ay naging news advisory anchor ako na itinuturing kong magandang training sa akin sa pagharap sa camera. Tinitape ko talaga sarili ko, araw-araw yan. There were even times when I would hold her idiot board, warning me na, "Oh ha, huwag ka magpapatawa, huwag ka magpapatawa." Handa na ba kayo? At yan ang kabuuan ng mga balitang Kaibigan, kung walang magpapaloko, edi walang manluloko. At ako po naman si Corina Sanchez. For now, this is Corina Sanchez asking your questions here ng Baliday. Malayong malayo si Mar sa kanyang pamilya noon. Kaya ginugol niya ang panahon sa pag-aaral. Nang makatapos, ay nakakuha ng magandang trabaho bilang investment banker sa New York. Ang plano ko noon ay magnegosyo, pakayaman, maging successful. Sabi ni Mar, ang buhay niya sa Amerika ang isa sa mga pinakamasayang araw niya sa mundong ibabaw. Pero taong 1985, nang magdesisyon siyang bumalik na ng Pilipinas. Magmula nung na-assassinate si Ninoy, di ba may mga protesta na kasama ko na talagang painit ng painit. Bigla na lang nagtawag siya, naghamon si Marcos ng snap election. Kaya nag-leave of absence ako sa trabaho ko para magkampanya para kay Tita Cory. Muli siyang bumalik sa Amerika matapos ang EDSA Revolution. Pero isang pagsubok pala ang magpapabago sa takbo ng kanyang kapalaran. Yung talagang gustong pumasok sa public service na yung kapatid ko, namatay eh. Napalangga ko talaga yun, mahal na mahal ko talaga yun yung kapatid ko. Sweetness ang tawag ko. When tragedy struck, I guess he found a calling also, so took up the mantle and entered into politics, which is, I think, good for the country. Mga pagsubok na siya palang susukat sa aming kakayahan at katatagan. Napakahirap yung may sakit ang isang mahal sa buhay. 19 years old pa lang siya noon, he was diagnosed with leukemia. Ginagamot siya, namatay pa rin siya, nawala pa rin siya sa amin. And I love my brothers very much. Unang naging kinatawan ng Kapis ang kanya nakababatang kapatid na si Dinggoy na sinawimpalad na binawian ng buhay sa napakabatang edad. Si Mar ang tumakbo na walang lumaban sa Kapis. Ano sa palagay mo ang papel ng batang politiko sa politika sa mga panahong ito? Na ipaabot ng aming pananaw, ng aming perspektiba. Si Marojas, Mr. Palengke. Wow, suave. He got elected as a first termer during a special election. Noong naging majority leader naman siya, he was not able to finish his term naman eh. Dahil kasi nanumbrahan siya biglang maging secretary ng DTI during the time ni President Estrada.
Mahigit 20 taon na pala ang lumipas matapos ang EDSA Revolution at magbukas ang pintuan ng napakaraming oportunidad sa akin bilang isang batang broadcaster. Mula sa pagiging production assistant o PA sa MBS Channel 4 hanggang sa aking marating ang aking kinalalagyan ngayon, masasabi kong ang lahat ng ito ay bunga ng pagsisikap at dedikasyon sa trabaho. Para sa akin, ang tunay na kapalit ng sakripisyo ay yung nakikita mong resulta ng iyong trabaho. At yung resulta ng aking tinrabaho sa loob ng mahabang panahon ay hindi lang naman para sa ABS-CBN. Lahat naman tayo ay nasa harap ng telebisyon o nagkakaroon ng pribilehiyo na makapagsalita sa radyo para sa isang mas malawak at mas malalim na dahilan. But I think Corina adds something that he has not found with any other girl, which is really patience, understanding. She knows how to handle Mar. Dati pa, bata pa kami, alam ko talaga na sooner or later, makakahanap din siya ng taong makakasama niya habang buhay. Hindi ba nakakatuwa? Isang #1 broadcaster, isang #1 senator, pinagtagpo. Siguro nga, tadhana ang naging instrumento para magtagpo kaming dalawa. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much.